aking daughter-in-law. Kumusta ka naman dyan? Hiling na kung ginagawa mo dyan. Humihingi ako ng kataruan sa pagkamatay ng daddy ko. At naniwala ka naman sa sabi-sabi. Mayor, nagsalita na po mga tao. Ayaw na nila sa inyo. Ayaw na nila sa akin? Ng mga tao o ng mga tao mo na pinipilit mong lasunin ang utak para bumaba ako rito at ikaw ang pumalit? Wala akong ganon, Mayor. Kayo ang gusto nilang umalis. Makinig kayo sa mga mamamayan, Mayor Trining. Lalo na sa aming mga manggagawa ninyo. Ilang beses nyo na kami niloko. Ilan na ba ang mga nabigyan ninyo ng karahasan sa mga kasama namin? May ebidensya ka ba, Iho? May ebidensya ba kayo? Ano pa bang ebidensya ang kailangan? Mismong tauhan yung nagsalita daw niya, Trini. Sinasabi na wala kayong kwentang tao. Ah! Tauhan ko? Baka nagkakamali ka. Mr. Vallejo! Mayor, mga kasama, huwag po tayong maging maras dito. Lahat po ng iniharap ninyo, ay wala pang katibayan. Puro bintang pa lamang. Mr. Magno, Miss Elaine, kung mamarapatin ninyo, baka pwedeng ako nalang makipag-usap kay Mayor. Hindi ko ipinapangako sa inyo na kukumbinsin ko siya makabitaw sa pwesto. Pero ipinapangako ko na pagkatapos ng pag-uusap namin, meron magandang mangyayari. Papayag kayo. Mayag ba tayo sa akin? Magsasampa na lang mga yan. Sige na. Pagbigyan na muna natin si Mr. Vallejo na kausapin si Trini. Baka nga meron siyang magawa. Sige, Mr. Vallejo. Pumapayag kami sa sinasabi ninyo. Pero isang araw lang ang binibigay namin sa inyo para bigyan ng katuparan ang pagkaalis sa pwesto ni Mayor Trining Braganza. Kung hindi, kami na ang gagawa ng sarili naming hakbang. Buti kung ganon. Maaari na kayo magsiuwi. At pakisabi na rin sa mga kasama ninyo, magsiuwi na rin. Kaming dalawa na lang ni Mayor mag-isa. Sige na, magsuwi na kayo! Ano pang hinihintay nyo? Uwi na! Halika na, Mr. Vallejo. Sa aking opisina tayo mag-usap. Eileen, ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Ako? Ha? Ako? Ginagawa mo? Ano sa palagay mo, Teo? May utang sa akin ng mama mo. In fact, ikaw rin naman eh. Eileen, please lang, nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka naman ang dumagdag sa gulong to. Wala akong gulong ginagawa. Lahat ng gulo na nangyayari dito, may tatak na Braganza. Magsimula tayo ng bago, Eileen. Magtulungan tayo. Ibangon natin yung dangal ng pamilyang to. Dangal? Bakit, Teo? May dangal pa ba ang buong pamilya mo? Wala na. At huwag kang aasa na may babangon niyo po lahat ng bahong ginawa ninyo. At ano binabalak mong gawin? Hihintay ko si Mr. Vallejo. Kung ano man ang mapag-uusapan ni Mr. Vallejo at ng mama mo, sisiguraduhin ko hindi ako matatalo dito, Teo. Singilan na, di ba? Hindi ako magpapatalo. Tandaan mo. Tuloy, Mr. Vallejo. Maupo ka. May maiinom ba tayo? Piping maghanda ka at nainitan sigurado si Mr. Vallejo. Anong gusto mong inumin? Ayos lang po ako. Naku, maraming salamat. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naku, wag muna kayo magpasalamat sa akin. Titingin naman din kita eh. Hindi lang ngayon. So paano? Ano ang concession natin dito sa mga taong ito? Siyempre, maghahanap yan para natin sila makumbinse na tumigil sa ginagawa nila. Wala yung mga yan. Emotional outburst lang. Huwag kang mag-alala, magpapagod din yung mga taong yan. Pero, hindi ba dapat binibigyan natin sila ng pagkakataon na isipin nila na may kapalit ito para tumigil sila? Ako na akong bahala doon. Meron ako ibibigay sa kanila na sigurado akong ikatutuwa nilang lahat. At i-announce ko yun sa turnover party. At dapat nandun ka. Total, ikaw rin naman yung magbibigay sa akin ng susi ng bilya, di ba? Isa lang ang dahilan ko bakit may pagtitipon si Gardo sa Villa Braganza. Ibig sabihin, nakuha na niya ang Villa. Napabagsak na niya si Trining.
ba doon? Di ba dito? Mga kababayan, ang kaharap ninyo ngayon, si Nicolas Vallejo. Ay ang dati niyong kakilala. Na si Gardo Valiente. Ayok ka! Mama! Ayok ka, Gardo! Valle